lahat na lang ng politiko sinasabi para sila sa mahirap, para sa manggagawa. Kung lahat pala sila para sa mahirap at manggagawa, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin tayo? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit sa kabila ng pagiging mayaman ng bansa natin, marami pa ring mahirap na Pilipino. And yes, hindi ang politiko ang sagot dito, kundi tayo mismo ang dapat magbago sa kung ano yung nakaugalian natin. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sa nalalapit na deadline para ipasara ang mga pogo sa bansa, nagbukas ng job fair ang Labor Department para sa mga empleyadong mawawala ng trabaho. Pero ang mga sumipot, kukunti lang. So, anong ibig sabihin nito? Ayaw mag-adjust ng Pilipino doon sa mga pagbabago na pinapatupad ng gobyerno natin? Bakit ayaw nilang maghanap ng panibagong trabaho given na alam naman nilang mawawalan sila ng trabaho? Tapos pagdating ng eleksyon, makakarinig ka ng ganitong klaseng mga tatakbo or kandidato para sa mga iba't ibang posisyon sa gobyerno at sisisihin nila yung gobyerno nang hindi nila sinisisi yung ibang tao na ayaw kumilos para i-improve yung sarili nila. Bakit? Kasi gusto nilang maging tagapagligtas by changing the system or by changing yung mga leader, when in fact hindi naman yung leader or hindi lang yung leader yung problema sa Pilipinas. Karamihan dito yung Pilipino ang may problema. And yung mga politiko na tumatakbo kagaya ni Eli San Fernando, hindi aaminin yun dahil mawawalan siya ng boto. Bakit? Ayaw ng Pilipinong naririnig yung katotohanan. Gusto nila may kumukonsinte sa pangit at maling ugali natin. Gusto nila nang bine-baby sila, gusto nila iba ang may kasalanan, iba dapat ang magbago, at wala dapat akong babaguhin sa sarili ko. Kasi lahat sila ang may mali, puwera lang sa sarili ko. Yan ang mentalidad na nagpapalubog ngayon sa Pilipinas. Kaya ang daling maloko ng mga Pilipino dahil pinapangakuan sila ng magagandang bagay, pinapangakuan sila ng magandang buhay, pinapangakuan sila ng madaling buhay, given na wala kang dapat baguhin sa sarili mo. And that's a very powerful fairy tale. Kasi tinanggalan ka ng responsibilidad. Forever kang magiging bata. Forever kang magiging alagain. And yan ang pinakagusto ng Pilipino. Forever victim. Forever biktima ng lipunan. Forever biktima ng pagkakataon. Forever mahina. Kaya napaka-common ng pattern ng isang politiko kagaya ni Eli San Fernando dahil gustong-gusto nga natin na bine-baby tayo. Gustong-gustong kinukonsente tayo. Kaya ang siste, 'di ba? Kada eleksyon, iba ang sinisisi nila. Iba ang may mali. Bukod syempre doon sa mga boboto sa kanila or doon sa nililigawan nila. Dahil nga hindi sila mananalo pag sinampal nila ng katotohanan yung mga Pilipinong boboto sa kanila. And wala pang gumagawa ng ganyan sa kahit sinong kandidato. And sa tingin ko, yung kakayanan ng isang kandidato na magsabi ng totoo, regardless kung iboto man siya or hindi, isa yan sa magandang qualities ng leader. This is Pinoy Extreme. Have a good day.